Good morning, good morning, good morning. Ito yung yung ginagawa ko ngayon na pinapagawa sa atin na pina-check up nila sa atin sa Facebook, customer natin. Ayan, bali ito yung ginawa ko. Ang ginawa pala dito, tinapalan natin ayan. Tinapalan. Tapos yung ginawa ko pala dito, sinigzag ko rin. Stitch ko yan. Tapos sinabayan ko na rin ng zigzag. Bali, ang gagawin ko na lang, yung zigzag ko na lang ito niya. Ayan, sa taas. Ito pala yung hindi pa natahi. Ayan. Bali, ito yung tatapal natin na letter. Patig din yung kulay. Kasi nahirapan tayo sa paghanap ng nito kaya in-order ko lang sa Shopee. Ayun, ganito yung ginagawa ko dito sa sapatos na re-repair natin. Ayan. Lalapat ko na. Bali, zigzag ko na lang ulit. Ang pag-zigzag pala nito, ayan, yung stitches dyan, bali zigzag na lang ng ganyan. Papagitna yan, tapos zigzag. Parang ganito yung ginawa ko yan. Para yung purpose ng zigzag, para hindi siya gumaganito. Eh, pag wala kasing zigzag, umaangat kasi pa rin yan. Kasi kulang sa lapat yung niya, dikit. Kaya zigzag natin para maganda yung pagkalapat, parang design niya na lang. Matagal pero maganda ang resulta pagka matapos. Saka matibay, saka hindi agad humihiwalay. Walang umaangat kasi dun sa zigzag na nagawa natin. Naubusan ako ng thread, kailangan ko nang i-refill lang yung thread na ilalagay. Kadalasan pala sa sapatos, pag itong yung parte dito sa design niya, nag-expire, lalong-lalo na dun sa mga sapatos na rubber, yung mga basketball shoes, jogging shoes, mga ganyan. Kadalasan mga yan yung nag-expire dun sa parte ng sapatos. Yun ang nangyayari dun sa mga hindi nagagamit na matagal nang nakatambak. Pagka hindi kasi natambak kasi yung item natin lalo sa sapatos, kahit anong mga bag, leather, basta gawa sa synthetic na materyales, magbabakbak yan. Lalo na dito sa klima natin na mainit. Pagka mali yung pagkalagay natin dun sa item, masisira din, magbabakbak siya. Kasi synthetic lang, lalo na pagka matagal na hindi nagamit. Kaya yun lang nangyayari sa mga item na tagal nang hindi nagamit. Ay, kaka-trouble itong makina natin. Sana hindi naman ito-trouble. Ay, sir. Ganito pala yung paliwanag ko kanina na nag-expire na. Ito kasi, ang problema dito, matagal daw ng pandemic binili ni sir itong sapatos na to. Ngayon, ipapagawa niya, hindi ko muna gagalawin kasi wala pa siyang down payment. Full restoration na pala to. Tatapalan natin ng kulay white din yung gusto ni sir. Saka, ayun, tatapalan natin din katulad din dito, pati din sa boots na nagawa natin. Yung kasi yung problema sa mga item na nag-expire, lalo-lalo na sa synthetic. Kasi synthetic lang ito yung nagbabakbak. Nagpupulbos pagka hindi nagamit ng matagal. Kaya ganun lang nangyayari. Normal lang sa mga synthetic ang ganun. Lalo na sa mga low quality na mga item na matagal lang hindi nagamit. Kahit man naman original, yung mga branded na item kung gawa sa synthetic yung materials. Ganon din mangyayari pagka nag-expire. Pag synthetic material lang nagamit. Naglalangis pa yan, saka nagpupulbos. Saka sobrang lambot. Yung hindi tulad sa tunay na leather na tumatagal ng kahit ilang taon na
na hindi nagamit. Saka nare-repair yung leather. Pag synthetic kasi wala na, replacement na talaga. Papalitan, saka babakbakin, tatapalan. Kaya ganun lang nangyayari sa mga synthetic. Ayan, tinatahi ko na pala tong ginagawa ko ngayon. Dinizigzag ko na para matapos na. Sa ganitong pagtatahi ng zigzag dito sa tapal, kailangan matyaga ka rin. Kasi matagal gawin. Saka nakaka ano rin sa kamay. Nakakangawit sa kamay pagka ganitong pagtahi kasi hindi pwedeng gamitan ng motor. Kung napapansin nyo, imano-mano ko sa makina sa sinatyaga kong izinizigzag sa makina para masundan natin yung needle hole din sa leather na stitches na pinadaanan natin ng tahi. Ganito yung ginagawa. Matagal pero maganda yung pag-resulta, matibay. Pag isang stitch, pinadaanan lang kasi natin doon ng isang stitches. Pwede naman, maganda naman yung pagka, ano, pero mas maganda pa rin pag may, mas maganda at mas matibay pag may zigzag na nilagay katulad ng ginagawa ko ngayon. Yung mga ganito kasi kaya kailangan matyaga. Tyaga ka sa pagtatahi ng ganito. Dito sa practice na to. I-finishing ko naman. Meron natin. Zigzag. Sa mga gustong magpa full restoration ng sapatos katulad ng pinakita ko dun sa kulay puti, pwede nyo pong ipacheck sa akin. O kung gusto nyo naman magpalagay ng patches, kung may punit yung ano nyo, pwede nyo kung may patches kayo sa patches ng pangalan ninyo, pwede nyo ipa-customize sa akin, ilalagay natin dito sa sapatos. O kahit anong patches ang ilagay, pwede naman lagay sa bag, sa sapatos, mga ganyan. Lalo na yung mga mahilig sa mga may design. Yan, patapos na po yung ginagawa natin ngayon. May binabaklas na lang ako na tahi dito sa loob niya. Kasi may natamaan tayo. Hindi naman grabe, pero ulitin ulit natin dito sa zigzag niya ulit para maganda yung pagkalakad. Dito kasi lalagay natin, dito ilalagay yung lagayan ng tala. Binaklas ko para maganda yung lapat niya. Ayun, natapos na. 9 minutes na pala itong video natin, hindi ko na malayan. Ito pala, natapalan na natin yung patches niya. Yan, kung nakikita nyo, maganda siya, maganda tingnan. Parang ito yung hindi pa natapos. Kaya natin zinigzag para kasi umangat yan. Para hindi yan umangat pagka natahi. Kahit natahi kasi yan, yung dun sa pinakatag-gilid niya, umangat pa rin. Kaya yung ginawa natin, zinigzag natin. Maganda yung pagkalapat, saka maayos. At matibay pagka may zigzag. Okay. Sa mga gustong magpagawa ng ganito, lalong-lalo na sa mga nag-expire na sapatos, katulad dito sa pinakita ko kanina, ito na nag-expire na sa katagalan, hindi nagagamit. Pwede nyo ipacheck sa akin, i-send nyo na lang po yung video,
yung papacheck nyo sa akin saka dun sa mga item na nasira. Lalong-lalo na yung mga punit, mga ganyan. Naayos ko rin po yung mga ganitong mga sapatos, bag, leather jacket, pwede rin po. Mga sira na sleeve, saka dun sa kulay. Okay. Salamat and God bless sa ating lahat. Thank you.